pag talagang gusto mo ng teamfight. Uy, May Sora pa nga pala. Bukas pa pala to. Nakalimutan ka na naman. Alam mo, Sora, sorry. Kasi pag hindi ka na-pick sa first phase, Oo. nakakalimutan ka namin. Hindi, lahat ng caster, nakakalimutan lagi pag late Sora. Oh, Sora, Promise. sorry Ina-expect talaga. nila na nakaban na. Oh my God, and this is it. Road to knockouts na to, Odin. my That's God. right. At ito nga ang proving grounds. First game, Aurora Gaming Philippines laban sa Team Spirit. Sino nga ba ang may papatunayan pagsalta pa lamang sa unang laro sa kanilang pagharap dito sa best of 3 match? Alam mo itong mga best of 3 na to, usually yung first match talaga natin yung nagbibigay ng momentum. Hindi man natin yan nakita sa ating first series, may malaking chance na makita natin yan dito sa pangalawa. Pilipinas, ito na ang ating inaabangan. Let's go! Ang pinakaunang laro ng ating Philippine representatives for Swiss Day 5. And hopefully, panalo. Yun na yun. And honestly, because of that Sora last pick, ang ganda bigla. Tumaas bigla yung, sa isip ko, tumaas bigla yung win rate lalo ng Aurora dito. Just because aside from playmaking, aside from setter, pwede ding maging malajoy ang Sora ni Edward dito. And pag binigyan mo si Edward ng high mechanical hero, high micro intensive hero, I feel like lumalawang talaga siya. Oo, yan din kasi I think season 10 of MPL Philippines, parang si Edward yung pinag-a-adjust during the grand finals. Blacklist pa sila nun pare. At nagkaroon ng change in priority. Sabi nila unahin natin yung mga hero ni Edward at bigla silang nanalo ng tuloy-tuloy. And that's how big of a game changer Edward is for Aurora Gaming Philippines. At ngayon na may hawak siyang Sora, inaantay ng buong Pilipinas kung paano nga ba niya babaguhin ang laro na ito against Team Spirit na, by the way, isa sa mga pinakamalaking sorpresa ng M-Series para sa lahat. Yeah, for Team Spirit, obviously ang pinaka carry man nila dyan, si Hiko talaga. No doubt about it, ang layo ng carry potential ni Hiko compared to everyone else. Like, real talk lang, even against Skid Bomba. Like, Skid Bomba he likes to play very highlight-centric heroes. Pero ang tunay na carry na tahimik lang sa Gedli, yan si Hiko. So I feel like the rotation should really focus more on the bottom side of the map. Kung ikaw yung Aurora Gaming, kasi yan yung lane na hindi mo pwede. Hero kasi katulad ng Claude, na moment na iwan mo sa kusina, double lane na yan. Oo. Chechepi-chepi na sa gilid. And, hindi pag hinaya mo, magugulat ka na. Lamang na ng 1,000, 2,000, and snowball continues. At ito na nga, pinakaunang Lord or pinakaunang turtle ng larong ito at mukhang mauuna ng sobrang bilis si One Shot. That's gonna be the turtle secured para sa Team Spirit. At wala atang makukuha ang Aurora Gaming pabalik. Yeah, sobrang bilis nun. And even I was shocked na nandun agad sila, nakapwesto na agad ng 4, which is the advantage of having the, obviously, magandang glue, maganda may glue sa gilid. Sabihin nating may late game na. Teka lang medyo dinadive na pala si Doming kahit dito. One shot looking for the angle. Nice counter! Counter mula dito kay Yue. Pero sapat pa rin yung damage ni Hiko. And that's going to be a big rotation that pays off para sa Team Spirit. That was nasty. That was a nasty move kahit na may counterplay pa mula sa Fury of the Phoenix. Actually, ganyang kaaga. And yung damage yun kasi early game ng Nolan, kapag nagitnaan ka ng fracture, sobrang sakit talaga. Pero Demon Kite naghahanap na ng possible trade. Tatamaan ng bangka si Patrick. Goes in for the cloud form. Sasapak na sa langit dito si Edward. And that's gonna be Kid Bomba going down. Gandang rotation, pero si Light naman ata ang isasagot. AOG out. Hahanapin pa ata ni One Shot, pero hindi na nila itutuloy pa. Nakaganti naman ng cross map ang Aurora. Okay, good cross map. Dadidikit din ang gold. Kahit na may mga nawawala-wala ditong miyembro. Isa dito, isa sa kanan. Eh, pantay yung gold. Yun yung importante. Actually, in this matchup, ang problema lang dito, meron ding ticking time bomb doon sa side ng Team Spirit, which is yun nga, yung Claude. Na tahimik din lang sa ngayon. Pero again, it all matters, I think, in the grand scheme of things is dapat makapag-online din si Doming Kite. Yung burst potential din ng isang Harith, feeling ko underrated. Although, ang change ngayon kay Harith, less on damage, more on sustain. Kasi yung adjustment na ginawa sa kanya sa patch, it feels like it can survive more in the team fight. So, I think, pag nagsama-sama na ng 5, doon naman mas lalakas lalo yung Aurora. Ibang usapan kasi yung stackable shield ng Harith. Especially kapag di mo agad na burst and
ang masama dito, sapat yung burst ng Team Spirit eh. So kailangan talagang galawan. Nolan kasi. Oo, Nolan yun eh. Kailangan talaga galawan ni Doming kahit na masaktuhan niyang maiwasan din niya. Spotted. Pero si Edward, mahanap niya dito si One Shot. Makakatakas naman via the fracture. Pero si Sawu ngayon, Edward going in for the lightning form. Mahanap si Kid Bomba. Pero mukhang masasapian siya ni Patrick. Hindi naman makakabalik doon sa pwesto. At reset lamang para sa Turtle. Pero Airstrike na gamit na Demon Guard secures the Turtle. Pero here comes the Fury of the Phoenix. Makakahanap siya ng isa. At si Hiko, mapapabagsak si Demon Kite. At kailangan na ata umalpas ng Aurora Gaming dito. Medyo mahirap ng lumaban pa. That's going to be the Turtle na mapupunta sa Aurora. Pero babagsak si Demon Kite. Magandang bawi, pero ang masama dito para sa Aurora is napunta kay Hiko yung kill. Again, giving more and more gold para dun sa Claw. That's not the direction you want to go. Oo nga, sama lang na yung 2 kills na meron ng Team Spirit. Lahat ng yun ay sa Claude pa. Si Rico! Light ay mabibigyan pa ata. Pero napakakunat ng gatot. Iwasan mo pa rin. Ay! Ako po. Sayang! Kunti na lang eh. Unti na lang, di pa pinagbigyan. Ano ba naman yan? Harit Zaman Force looking for the counter kill. Pero wala, nalista na. Hindi na natin mababawi yun, par. Oh, so, passive ulit muna tayo for the next few seconds para dito sa baba. Doming Kite, survive ka lang, pre. Kaya mo yan. Taste Pogi muna Taste Pogi ka tayo. lang muna dyan. Alam namin, Naka-ISS Pogi ka naman. naman. Pero kita mo naman, si Edward, I think he is the one who might be able to give more surprises. Kasi siya yung possible na setter din na hindi natin inaasahan. Isang pag na-torrential form ka niyan talaga, magugulat na lang kayo. Oo. Ano rin kasi, ang bilis ng animation. Bilis ng animation. Naalala Oo, mo nung bagong release si Arlot, yung walang animation, yung final slash. Ganun na ganun. Oo. Ganon na ganon. Gulat factor is really high. Ibang klase yung gulat factor. Now for Aurora Gaming, they are behind by 500 gold lead. Hindi pa naman ganun kasama, Team Spirit. Nakakalamang lamang dahil sa mga bursts na meron sila in the early game. And to be honest, no, nababother na ako na hindi mahawakan si Hiko at 2-0 siya. Ang hirap lapitan. Ang hirap lapitan sa totoo lang. Kasi si Kid Bomba pa lang, ano eh, doon sa harapan, siya pa, kailangan mong hindi pwedeng hindi pansinin si Kid Bomba. No? Kid Bomba is so low-key a big wall in front of Aurora right now. Ayan, no? Di ko makalapit eh. Kasi pag grab ka, tapos ka din. Tapos mukhang late na ata. Papalag ata ang Aurora dito. Nandun sa likod, Fury of the Phoenix. Hindi nahanap si Hiko, pero makakapag-free hit doon kay Light. Kinailangan na niya tumakas. Cloud form, no lightning para dito kay Edward. Kid Bomba ang kanilang ipo-first. Demon Kite gets a kill. Pero mukhang may trade din dito kay Edward. Sunset Lover gets that fracture doon sa may batang halap. Pero si Doming Kite ay makakadash na out Leo. And that's going to be Aurora Gaming na makagkakaroon ng 1-for-1 trade, pero ang pagong ay mapupunta pa rin sa kamay ng Team Spirit. Okay, goods na din yun. Hindi na masama. Sunset Lover, nag-flicker sa wala. So, okay na. I think at this point, you just have to make a good engagement. You can catch this far sa by surprise. Pero masu-surprise yata si Doming! Nalalaban naman! Yun naman pala, offended airstrike, no available flicker, pero yung ibon! What? Yung ibon! Yung ibon! Para yung ibon! Ligtas na eh! Oy! Nice one, Maganda, okay, Nice one, okay. DK. Nice one, DK. Let's go. Let's go, DK. Let's go, DK! Magandang bawi doon. Nakatapak ng masamang bagay sa baba. And there, of course, there's gonna be a counter engage. Walang katakas-takas, mahirap tumakas pag wala kang Purify kasi retry ang dala mo. And that's gonna be another kill going over Team Spirit. Nakabawi naman, 2K on the goal lead. Aray ko, pare. Okay na. May continuation pa. Yung ibon. Apat na beses ko nang sinasabi, Rocket, sorry, pero naiwasan na kasi ni Doming eh. Na-micro na niya eh. Na-micro na eh! Na-micro na niya, naka-3 dash na siya, pogi na, pero doon yung kaduluduluan, pre. Tumapak sa sa basta. Tumapa sa masasamang surroundings. Sayang, pero alam mo, Sayang. okay, medyo malala yun. Realistically speaking, malala yung nangyari sa atin. 2,000 na yung lamang ng side ng Team Spirit. Napakasakit na failure to airstrike. Nice dodge mula dito kay Light. Puso lang para sa Aurora Gaming. 2 naman ang kanilang hyper carry. Kailangan lamang makapag-farm si Demon Kite.
tsaka si Doming. Yun lang. Kailangan natin pumuso sa Kite Brothers. Yeah, because technically, mas maganda, tamang-tama ka dyan. Counter-engage is gonna be so easy later dahil dalawa nga yung carry ng Aurora Gaming, Yi San-Shin and the Harith. Pero walang kaduda-duda na early game, talagang lamang talaga Team Spirit. Oo. Dapat naman talaga yata ganyan yung score natin. I agree. Nolan and Farsa yan, pare. Spicy. Dapat nga, 5 deaths na si Yue. Kung best case scenario para sa Team Spirit. Oo. Pero nandito tayo pumupuso. At itong Lord na ito ay pupusuan na rin ng Team Spirit. Hihilain ni Higo. Nandiyan rin naman ang Aurora Gaming para mag-contest. Parang in terms of raw power, kaya naman siguro. But then again, ang hirap abutin ni Sunset La. Ba't ganun? Parang ang hirap abutin ng mid tsaka Marksman ng Team Spirit. Kasi wala talagang kayang dumaan kay Kid Bomba so far. And pag lumagpas ka kay Sawo, most likely machuchunami slam ka pabalik. Ayo. Oo, so wala din pwedeng umabante sobra. Si Sunset Lover for sure mahuhuli lang yan if may mag-misstep sila or masyado silang umasim. Pero if they keep their distance, technically, walang ganti. Literal, hinawakan ka sa tenga, walang ganti. Oo, tatsignan mo, hindi lang hawak sa tenga yan. Teka! Ay! Yung ibon! Ano ba yung ibon na yan? Sunset Lover, yung ibon mo, wag mo nang ilalabas! Ba't Masyado ka nang nananakit. Oh my God, what a crucial pick-off! 18 seconds Oh my God! para kay Yue. At mukhang libre na tong Lord na to, papi. What a play mula kay Sunset. Ayoko yung ginawa mo, Sunset Lover, pero respect. Ang galing mo dun. Nilalabas mo yung ibon mo kasi. Ang sakit ng ibon. Naku. Okay. Hinga malalim, guys. Ingat mo lalim, reset Breathe muna, in. par. Breathe out. Oh. Gagalaw naman. Si Higo! Nahuli ng barang wala lang. Yan ang tama. Yan ang tama. Oo. Maganda yung naging play ni Edward doon. And ito rin yung hinihingi natin, yung mga playmaking heroes mula dito kay Edward. Nandiyan pa rin naman yung two-way gold lead. Feather Strike, nagamit na naman. Tatangkayin ni Light ang marami pero hindi sapat ang kanyang AOG para makatakas. At ito talaga yung problema natin. This Farsa, pare, medyo mahirap talaga habulin. Mahirap habulin, especially right now. Although Edward susubukan naman niya ng malala to go for a counter against one shot. Pero ka-counterin din ni Kid Bomba sa harapan. Fury of the Phoenix just a little late to the party. Si Sawo ready na yata mag-go ulit. And so far, mahirap labanan. Nawala yung Lord though. That's pretty good. At least na burn yung Lord, no? Pero ito si Sawo, may emotional damage pa yung recall. May kasamang RSG. Ano? Binabalik yung mga... Oy, hindi Memories, bring back memories. No? Oy, MSC champion yan, Sawo. Ay. Huwag mong kakalimutan, Sawo. Never forget. Yan na, may mahanap ulit, Light. Hahanapin niya, babalik naman pero mga pag-AOG panayo. At mukhang pagpupush lang ng Team Spirit ang mid lane. Ang linis, naiinis ako, ang linis ng laro, pare. Naiinis ako, ang linis ng laro. Masyadong malinis. Dumihan nyo naman ng onti. And pero mahirap na yan. Obviously for Hiko, all he has to do is stay alive. Technically, mag-free hit na lang sa likod. Yun na lang yung trabaho nila yung Sunset Lover and they should be fine. So far, yung front line dito ng Team Spirit, very on point with their mechanics and their catches. And ang linis naiinis ako. Ang linis? Naiinis ako, pare. Sorry, alam ko inanalyze mo eh. Oo. Totoo naman, Kid malinis yung Bomba catch. Tapos nakita mo ba yung flicker ni Kid Bomba kay Edward nun? Oo, yun Alam nga niyang eh. nag-double dash na si Edward, so ibig sabihin, no way out na talaga. Matalino talaga maglaro. Matalinan. Here we go. Another Tsunami Slam. Fury of the Phoenix. Kasi lang ang Feather. Ayun! At ayun na si One Shot ay babagsak na pero di ata makaka-out ang mga tropa natin dahil papasok muli. Double kill para kay Demon Kite. Pero nandun na siya kay Sabo. Triple kill. Tumataba na si Demon Kite doon pero Hiko Mania doon sa gitna. At may BMI pa. Babalik nga ba? Mukhang hindi na. It's a 2-4-3. Pero Sunset Lover! Wait! Labas na naman ang ibon! Pero babagsak na! Delayed Maniac para dito kay Demon Kite. Ayan, masyado ang makulit. Nabigyan ka tuloy ng isang malala. Hindi mo na-check yung bush at bigla ka nag-feathered airstrike. Nako, binigyan mo ng opening ang Aurora Gaming. Kailangan nilang bawiin yan. 1.2k na lang bigla yung gold lane nyo. Shutdown yun, di ba? Oo, That's a shutdown. Sobrang solid nung nangyari nun. At si Demon Kite pa yung nakakuha ng majority ng kills. At saktong-sakto, no? Right before the second Lord of the game. Oo. And this might just be the breakthrough na hinahanap ng Aurora Gaming. Kailangan nga lang ay hindi mabitawan ang bola. Aurora, nag-basketball naman tayo bago mag-M7. Huwag nyo nang bibitawan yan. Huwag niyong bibitawan ang bola. Itawag niyo na kay Coach. Coach, anong gagawin natin dito? And looks like it is gonna be a 5-man pa rin.
Makakabalik at makakabalik din naman yan. Pero so far, pumantay yung gold, that's already a pretty good sign. 2K, medyo maliit na lang yan at 14 minutes. Oo, compared sa kanina, no, na parang papunta na tayo ng 5K. Kinakabahan na ako kanina. Kinakabahan na din ako kanina. Naiinis na ako kanina. Mula kay... honestly, good bait out mula kay Light. Oo. Hindi siya gumalaw. Oo, ang tagal niya doon sa frontline. Kahit pa sabihin nating binubuli siya ng Team Spirit doon. Sapat yung naging oras ni Demon kahit bumawas. Yes. All eyes on Hiko dito sa setup na to. Si Kid Bomba kayo sabi niya, guys, tignan niyo ako! Tignan niyo ako! Pero yan, just don't fall for the trap. I feel like kaya na nilang tiisin medyo si Kid Bomba ngayon and look for the Claude. Oo, wait lang, sumasakit na rin yung damage dito ni Yue. Nakalahati oh. Kalahati agad para dito kay Hiko. At agad, naahawakan ng Aurora Gaming ang Lord na ito. Ang tanong ay, tutuloy-tuloy kaya nila? One shot. Kasama ang Team Spirit sa RBM reset para dito sa Lord. Alam ng parehas sa kupunan kung gaano ka-importante ang big objective na ito. Yes. Kamusta kaya si Dominkite? I wonder kung kaya niya makipagsabayan ng DPS dito kay Hiko. We'll probably see there in a while. Light nasa harapan. Yue on the check as well. Fury the Phoenix ready. Kumpleto ang ulti nila. Oo, kailangan talaga yung timing dito, no? Feathered Airstrike, kailangan makancel. Oh! What a catch mula dito kay Edward! At tuloy-tuloy na nga ang laban. Si Sawo nandun sa may bandang likod. Feathered Airstrike, na-cancel ni Demon Guy! With the bangkat! Si Edward ata ang unang babagsak, pero may ganti naman dahil Sawo. One shot mahanap si Light, pero kailangan na tumakas ng Aurora dahil dalawang nawala sa kanila. Lord ang paglalabanan. Team Spirit ang magtutuloy. Yeah, may blazing duet na din in a few seconds. Although nagamit na yun ni Hiko, so I don't think na i-contest ng Aurora. And looks like because of the minion waves sa taas, sabi nila, wag na nating ipilit, baka masilat pa ang inhib natin. Huge win for Team Spirit getting Lord number 3. Grabe, hindi talaga, ang hirap talagang solusyonan ni Sunset Lover. And okay, going towards this mid to late game push, kayang makakuha ng Team Spirit dito ng 2 to 3 inhibitors if I'm being honest. Sure. Kailangan lang talaga makadepensa ang Aurora Gaming in a way na hindi sila mapipitasan. Kasi may endable angle din to eh. Yung ganitong oras. Yes, for sure. 16 minutes, medyo matagal na talaga. And masakit yung hampas. It's 3 lanes na kailangan ding i-clear. And don't forget, masakit or limited yung wave clear dito ng Aurora Gaming kumpara sa Team Spirit. And they're gonna go for the Lord first. Wala naman atang pambigla ang Team Spirit dito. Half HP on this Lord. At isang inhibitor turret pa lang ang nawawala para sa side ng Aurora Gaming. And that's gonna be a base well defended para sa Aurora Gaming as we head on to the 17-minute mark. Tuloy pa rin ata ang push para sa Team Spirit. May Mega Minions pa sa top at sa bottom lane. Feathered Airstrike nagamit na. Fury of the Phoenix to cancel out the Feathered Airstrike. AOG nagamit na rin kasabayan ng Zaman Force. And defended ang inhibitor turret doon sa baba. Pero yung top lane ay mas solusyonan din. Malinis na depensa para sa Aurora Gaming. Feeling ko aware na si ano dito, si Sunset Lover na, ay, teka lang. Pag nag-ulti ako, magda-dive dito si Light. Mag-Fury of the Phoenix si Yue. So, I wonder if they can use that later. Pero one thing's for sure, habang tumatagal yung game na to, humahabol ang Pilipinas sa items. And I like na yan yung naging topic natin. No? Pero sumasakit na nga rin si Yue. Dalawang Feathered Airstrike. Wala naman ang humabol na ibon. At makakadepensa na muli ang Aurora Gaming habang chinechepi ng Team Spirit yung inhibitor doon sa taas. Ayaw tayo tigilan. Okay, in all honesty, ang ganda ng laro ng Team Spirit. Maganda. Oh, alam mo yung parang kahit nasa Philippine broadcast tayo, we have to acknowledge na wala eh. Ang ganda ng ginagawa nila eh. High-level gameplay, bro. And hindi naman sa wala tayong magawa kasi tuwing mag-uulti si Sunset Lover, meron naman tayong Fury of the Phoenix. Pumapasok din si Light. It's like dalawang tamang MLBB ang naglalaban ngayon. Dalawang tamang MLBB. Great torrent coming in from Edward. I think si Edward talaga yung magiging biggest clutch factor dito later on. Kasi si Light more on pang ano lang eh, pang zone tsaka pang control. Si Edward talaga yung, halika dito kayo. Diba? So I feel like siya yung kailangan bantayan dito ng Team Spirit. Oo. Parang naalala ko tuloy si Owl during the wildcard stage. So many game-changing torrent forms kung saan mahahanap niya yung mga 3-4 na targets. Siguro yun yung iniintay natin nung lumabas kay Edward as we head on to the Evolved Lord ng ating laro. And this will be a Lord na historically speaking, kung sino nakakakuha nito eh, nananalo na talaga. Halos sure na. So hopefully,
Pilipinas, Aurora Gaming Philippines able to secure position around this. Nandyan naman si Light, pero hinahawakan na ito ni Higo. Minamata lang dito. One shot, no information. Di pa nagpapakita so far for Aurora. 5 ang nasa paligid. Edward ready for the engage as well. Higo is spotted out. They wanna go for this. They're gonna go for the Lord, pero mukhang hero muna magiging call. Demon kahit medyo nasa-zone, pero doon sa likod, Federer siya, hindi na mahanap yung Aurora, pero Fury of the Phoenix, tatama doon sa likod, and UF finds Higo! Edward ay nakasapak po doon sa likod, at buhay ata ang puso ng Pilipinas dahil si Tommy kay Tainaria na rin. Yes! Of course, Sawo goes down! At dalawa na lang ang natitira. Si Kid Boba, hinahanap pa ni Demon kahit Takbo, Patrick! Crit na lang, may imo pa yung isa, pero hihintayin na lang ni Dominic Kite, and that's a wipeout for Aurora! Oh, sige, inyo na yung Lord. Amin yung mga token nyo. And there you go. 30 seconds, 40 seconds on the death timers. Mamadaliin ito ng Aurora. And parang hindi na mapipigilan ang kanilang pag-arangkada. Endable na talaga pare, tinangkin na rin nila yung mga minions. Wala nang pake sa torre. Aurora, lakad matatag. Tuloy ang marcha. Game 1 para sa Pilipinas.